Tanong lang po, ano ang magpapasaya sa iyo? What will make you happy? Ang number one dyan na sagot, pera. Amen? Sino pong gusto ng pera? Dalawang kamay, itaas. Lahat. Di po ba? But the question is, will money make you forever happy? Is money the real answer to make you happy every day? May kakilala po ako, sinasabi niya, kahit pobre na siya, kahit mahirap na siya, basta't wala lang siyang sakit. Amen? Sobrang yaman po. Pag nag-a-abroad, hindi man iniisip ang ginagastos. Pag nangingibang bansa, parang pumunta lang ng Baguio o Manila. Pero meron pong grabing sakit. One of a kind illness. And if you can hear only the words of the rich man, ipagpapalit niya lahat ng kayamanan, lahat ng pera para magkaroon lang ng mabuting pangangatawan. He will do it. He is asking God for it. I think some of you also would exchange all of the money in the world just to have their loved ones back. Amen? Kahit na mahirap sila, basta't maibalik lang yung namatay nilang anak. Kahit na mahirapan sila, I think some of you, ipagpapalit ang kayamanan para lang mabuhay yung kanilang minamahal na asawa. Meron po akong kakilala. Pag pinagtatrabaho ko siya, very generous po ako, nagbibigay ako na sobra-sobra. Pero ibabalik po yung sobrang pera. Ano yung sinasabi? Father, masusunog na po ang kaluluwa ko dyan. See, there are people who believe that happiness can be found beyond having money, having wealth. Amen? Anong magpapasaya sa'yo? Ari-arian? Yung inaasam mo na damit, panaginip mong sasakyan, pinapangarap mong bahay. Nung po nag-aaral ako, ang panaginip ko, magkaroon ng original na sapatos. Dahil mahirap lang po kami, ang nabibili lang po ng aking magulang, imitation na rubber shoes. Ilang buwan lang po, nagsasalita na yung sapatos ko. Bumubukaka na. Kasi po, fake. Pag pumapasok ako, nahihiya po ako, tinatakpan ko yung aking mga sapatos kasi yung mga kaklase ko, mayayaman, ang gaganda po ng rubber shoes. Original. Adidas, Nike, Jordan. Ako po, fake. Sa bangketa lang po binibili ng aking ina. Pero alam niyo po, kayong pari na ako, hindi po ako bumibili ng sapatos. Akong binibigyan. Ang dami ko pong sapatos. Hindi ko man nasusuot. Siyempre, ang pangit naman, makikita mo yung pare, no? Naka-rubber shoes. Nakadamit mang pare, tapos rubber shoes. Ano yon? Maglalaro ng basketball dito sa altar? Pero, napansin ko, kahit sangkaterba na, itong aking mga sapatos, hindi ko po binili binigay sa akin. Original, ang gaganda po. Bakit hindi ako masaya? Sabi ko sa sarili ko, di ba ito yung pangarap mo? But I do not find any peace and fulfillment. Inaalikabukan lang po, nadudumihan lang doon sa cabinet. What will make you happy? Sigurado yung iba sasabihin nila, Father, yung walang problema. Okay, yung retired ka na. Merong mga iba retired, wala nang ginagawa. Naiinip. Hindi nila alam kung anong gagawin nila. Maghapon, nauubos nila yung mga pinapanood sa TV, lumabas na, alam na lahat ng mga chismis na kapitbahay. Retired, walang problema, magpapahinga na lang. Pero, hindi masaya. Ano talaga ang makakapagbigay ng tuwa sa atin? Ano ang tinuturo ni Jesus? Huwag niyong uumpisahan sa labas. Kung gusto niyong tunay na maging masaya, mabuti at banal, umpisahan niyo sa loob. Binibigyan tayo ng babala ng Panginoon. Tingnan nyo nga itong mga Pariseo. Buong buhay nila, ang ginagawa nila, pagpapakitang tao, pagpapapogi, pagpapasikat. Pero ano yung ginamit na larawan ng Panginoon? Sila'y mga magagandang libingan, pero bulok ang kalooban. Happiness is not found on the outside. Happiness begins within. Kung aayusin mo ang iyong kalooban,
kung lilinisin mo ang iyong mga kasalanan. Lalong-lalo na kung papapasukin mo ang Espiritu ng Diyos sa iyo, kahit saan ka man mapunta, kahit ano man ang iyong kalagayan, palagi kang magiging masaya. Remember that, my dear friends. Begin within, not outside. Happiness is not something that you attain. Happiness is something that you choose. Happiness is a state of being. Nag-uumpisa sa loob. Kaya nga, masasabi natin ang tao magiging malungkot, miserable. Kahit na siya'y nakapaligid ng mga magagandang bagay, kung bulok naman ang nasa loob niya, kung may gulo ang kanyang isip at puso. Let us begin within, not outside. Dahil tandaan niyo po, ang tunay na buhay ay nasa loob, hindi nasa labas. Pag inuna mo palagi ang nasa labas, anong mangyayari na nasa loob? Mamamatay yan. Tingnan niyo po ang itlog. Pag napipisa ang itlog, sa nag-uumpisa? Sa labas? Sa loob. Bakit sa loob? Yun yung buhay. Ang buhay nasa loob, labas. Pero ang tigas ng ulo natin, kala natin ang totoong buhay nasa labas, pinapaloob, pinapasok natin. We are wrong. That is a big mistake. Bigyan mo ng oras at panahon, araw-araw, ang iyong espiritual na buhay, ang iyong pag-uugali, ang iyong relasyon sa Diyos. At makikita mo, hindi ka lang magiging masaya, makukontento ka, magiging kapang payapa. May paborito po akong kanta ni Richie Di Horsi. Hindi ko po alam kung alam niyo yung kanta. Ang pamagat po, sobrang talino na ng tao ngayon. Alam niyo po yan? Ang ganda po. Hanapin niyo po sa YouTube, sa internet. Ang lalim po ng lyrics. Sabi niya, sobrang talino na ng tao ngayon. Kaya nang makapunta sa buwan, makapaglakad. Kaya na niyang makagawa ng telebisyon at mga palabas. Pero nakalimutan na niyang magdasal tuwing linggo. Ang gaganda na ng ating mga nagawa, nakakamangha, nakakabilib. Pero walang kwenta yan kung napabayaan naman yung nasa loob, ang iyong puso, ang iyong kalooban, lalong-lalo na ang iyong espiritu. Dahil pagdating ng araw, lahat ng ito na nakikita mo sa labas, mawawala din yan. Lilipas din yan. Lulusaw din yan. Masisira din yan. May katapusan yan. Pero nung sabi ng Panginoon, ng turo niya, anong nananatili? Ang ating mga kaluluwa, ang ating mga espiritu. Kaya kung nagpapagod ka para sa pera, para sa kayamanan, para sa iyong pangalan, wala naman problema kung pagsumikapan mo ang mga bagay na yan. Pero ang pinapaalala lang ng Diyos, huwag mo namang kalimutan yung nandun sa loob. Dahil pag nakalimutan mo yan, maaaring sa pisikal ikaw ay buhay, pero ang totoo, ikaw ay patay.